Alam mo, ang advice ko sa'yo, ikaw muna magtrabaho. Trabahuin mo ang una mong negosyo. Kasi noon hindi ako nagtrabaho kuha agad lang tao kasi working po ako sa private school. So, lahat, ang daming binabayaran. So, may mga binabayaran tayong tao. Ikaw din, di ba? Pansinin mo yung first business mo. Di ba? Ang dami natin binabayaran Alright, G-Leavers, pag-usapan natin, first business. Okay? So, isang mahalagang paalala ni Rockstar. Huwag tayong magpatalo sa first business natin. Kaya nating magtagumpay sa first business natin. Okay? So, bakit natin to pag-uusapan? Alam nyo po kasi ngayon, marami nang nagsasabi sa atin, marami tayong nababasa na talagang sa first business mo, magfe-fail ka. So, dahil ganun yung acceptable na concept, so ginagawa na natin siya reason na okay lang mag-fail ako, first business ko naman to Diba? Alam nyo ba na pwede pala tayong magtagumpay sa first business natin, okay? So, alam nyo, ako din po, nag-fail ako sa first business ko junk shop, yan. So, ngayon, gina-justify ko. Sabi ko, first business ko yun Kaya, diba? We tend to justify. Pero alam nyo po ba, sa lawak ng kaalaman na meron tayo ngayon, available, sa dami ng information na nakikita natin, sa dami ng mga failed and successful business na natutunghayan natin, nawi-witness natin, pwede na tayong hindi matalo o bumagsak sa first business natin. Okay? Kaya bilin ni Rockstar, huwag tayong magpatalo. First business natin. Okay, so gamitin po natin to na, meron po kasi akong isang follower na nag-join, so diniscuss ko to sa kanya, free. Kasi pag nag-join po kayo sa IMG Rockstar Community, on the spot registration, meron kang free 30 minutes online coaching kay Doc. Yan. So, peer na kayo sa personal level ni Doc. So, Sir Homer, yan, kinoach natin. Mag-i-start siya ng business. Ito yung diniscuss kong framework. Okay? So, itong apat na to, masisiguro natin na hindi tayo babagsak sa first business natin. Okay? Maring magtagal muna tayo bago tayo magtagumpay. Pero at least, okay, nananatili tayo. Okay? So, first, start small. So, small. Okay? Mula sa kinalalagyan ng negosyo mo, small muna. Small space. Small orders, small items. So, small muna tayo. Okay? So, define natin. Pag nag-start tayo, small muna ako. Okay? So, kaya pag nag-order ka, small numbers muna ako. Ng inventory mo, small numbers muna ako. Lagi nating isipin na dapat mag-start muna ako ng small. Pero, you have a big goal. Okay? Sa isipan mo, hindi nawawala, someday magiging malaki itong company ko. Someday magiging malaki itong small business na sinisimulan ko. Start small. Okay? So, that's the first thing. Kasi ako, nag-fail ako kasi I did not start small. Bumili agad ako ng apat na nagpagawa ako ng apat na kolong-kolong po. Tapos namili ako ng mga brand new na mga kiluan sa junk shop po, Namili pa ako ng sasakyan. Hindi ko naman pala kailangan ng sasakyan. Gumastos pa ako ng malaki. Hindi ko pala kailangan magpagawa ng mga kolong-kolong kasi yung palang nagngunguha ng mga kalakal, tawag, meron pala silang sarili. Tapos hindi naman pala dapat nabigyan ko sila ng pangkilo, tsaka may pangkilo naman sa amin. So, hindi ko naisip yun, okay? So, kaya nag-fail ako. So, ngayon, alam na natin yung information na yan. Hindi na tayo mag-fail. Start small, okay? Then, second, when you start small, of course, nalilimit ang expenses natin. Limitahan ang expenses natin, okay? Yes. Kung kinakailangan, huwag ka munang kumuha ng 3 empleyado, huwag muna. Alam mo, ang advice ko sa'yo, ikaw muna magtrabaho. Trabahuin mo ang una mong negosyo. Kasi noon hindi ako nagtrabaho kuha agad lang tao kasi working po ako sa private school. So, lahat, ang daming binabayaran. So, may mga binabayaran tayong tao. Ikaw din, di ba? Pansinin mo yung first business mo. Di ba? Ang dami natin binabayaran Ikaw muna magtrabaho sa first business mo para ma-experience mo rin kung paano mag-post sa FB. Para ma-experience mo rin kung paano makipag-usap sa kliyente, para ma-experience mo rin paano ako magbilang o paano ako mausap sa supplier ko, para naiikot mo ang buong negosyo mo. Alright? Limit expenses, limitahan ang tao muna. Okay? So, wag muna masyadong madaming pinapasweldo. Baka yung mamaya, yung budget mo sa products mo, napunta sa pagpapasweldo sa tao. Limit your expenses. Kahit sa mga maraming bagay na binibili natin, limit muna natin. Okay? Basta, isipin mo lagi, okay, small, then limited expenses.
para tumagal yung pera mo, yung pera natin sa business natin, okay? And third, okay, so eto, huwag natin kalimutan, para hindi tayo mag-fail, okay? So, dapat meron tayong daily income or daily sales, okay? So, huwag tayong magsimula ng buwanan o buwangan, sabi ko nga. Buwangan bago tayo kumita, di ba? Yung nabubuwang ka na bago kumita yung negosyo mo. Huwag ganon. Dapat merong benta araw-araw. Sikapin mo yon. Magsimula ka ng negosyo na may bentaan araw-araw, na merong nangyayaring palitan ng pera every day. Okay? Para ka makasurvive. Kahit hindi malaki kinikita mo, every day merong pumapasok na pera. Ano yun natin yun? That will be your desire sa negosyo mo, para hindi ka bumagsak sa first business mo. May cash flow. Okay? And last po, it must be easy. Yan. Magsimula ka ng madali para di ka mag-fail. Huwag kang magsimula ng komplikado. Kung gusto mong magsimula ng komplikado na negosyo, magsimula ka muna dito. Then, saka ka gumawa ng komplikadong negosyo kung gusto mo talaga. Okay? Kailangan makasurvive ka muna. Alright? So, this is the formula para hindi matalo first business natin. Okay? Again, if you need coach, yan, PM na sa personal FB ni Doc. And if you want to attend our free webinar, How to Save and Invest the Right Way sa Mutual Fund and Kaiser 3-in-1, Life Insurance, Health Insurance, and Investment. So, PM lang sa personal FB ni Doc. Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.